What's up guys? Kakatapos lang nating i-ride yung GSX-R 1000R. Impression ride yon. At ngayon, impression ride ulit tayo dito sa ZX-10R na naka-remap na. Una ko na kayo guys, ang smooth niya na nung palabas pa lang ako ng kanto. And ngayon, dahil gabi na, sa expressway talaga natin to kailangan ma-testing. Pero hanggat maaari, sunod tayo sa speed limit. Gusto lang natin ma-experience kung ano na yung feeling sa bagong remap na ZX-10R. Yung ang lakas-lakas na pero niremap pa. Para mas maging smooth din kasi at mas maging safe yung kanyang AFR. Tara, compare natin sa GSX-R ngayon. Kasi yun yung huli natin na gamit. Tapos sunod-sunod rin na natin kung ano yung pwede, pati yung GSX S1000. At yung mga bikes na pwede pa. Recording naman tayo. Alright. Ayun o. Uy, namamatayan pa rin pala. Pero hindi na yung sobrang worst katulad dati. Smooth niya na. Tapos ganyan po at slow speed. Shout out Rikers. At slow speed smooth hindi na siya yung parang dati. Gumaganto-ganto yan paano ba? Gumaganon-ganon yan dati Ngayon na smooth. Kaya na yata ni 10R sa low speed Kaya lang hindi siya advisable dahil gabi na Ang settings natin ay sports. Ewan ko lang kung nilagyan ng traction ni boss. $6,000 RPM tayo papaluin na ito panigurado. Yung sa GSX-R na ginamit natin sa last vlog, umpisa pa lang may torque na Oh my god, lumilipad to. At yung preno nito, daman-daman natin yung pagka-Brembo, konting pigala, sarap. Yun hindi na siya na parang rag na mamatayan sa. Pati yung tunog ang smooth, grabe. Tapos yung sa ergonomics natin, sa upuan, parang mas matigas ang upuan ni 10R or same lang, mas may korte, mas parang kwadrado yung upuan ni 10R. Tapos mas malayo yung naatrasan ko sa GSX-R sa feeling. Ito malayo din naman, malayo din yung atras natin. Pero isang gusto ko dito yung sa tangke. Layo sa GSX-R mas hulma sa legs natin yung tangke nito, mas grip na grip natin. Tapos yung rear set, mas mataas yung rear set na sinet nito ni Boss D. At okay din naman sa akin, mas ang sarap tapakan, ang sarap i-position dun sa paa natin. Buti nakapagsalita na ako, kakagising ko lang, nakatulog ako ng hapon. Gat maaari, gusto ko umaga ko binablog yung mga bikes Pero eto, kung ano yung available, doon na tayo. Baba ko nga yung bonnet pa, laklaba ko para malino boss ko. Pagtawid natin, sarap. Mas gusto ko yung yakap or yung pagkakasampa ko dito kay 10R. Pero mas malayo ng konti sa akin yung handlebar, yung feeling. Yung kay GSX-R parang lapit sa akin ng handlebar kahit sub-sub. Mag-enjoy tayo sa vlog nang walang worry pagdating sa mga legal na mga bagay. Pero sa mga hindi rider dahil kasi di na sila napapatpad sa ganitong channel Pang rider lang na channel to Understood na, hindi ko na kailangan mag-explain. Na yung tipong first gear pa lang na itong mga bike, kahit di mo sinasadya, medyo tatagos-tagos ng pa piso-piso. Uy, pa piso-piso. Tara, enjoy tayo. Wala na pinagsasabi ko motor na lang, bahala na. Mahalaga safe. Okay, let's go 10R. Hindi ko na kailangan ng maraming gas pagka i-start sa 10R. Wow, smooth, sarap sa banking ni 10R. Mas applicable ng konti compare kay GSX-R. Tumutulak nga yung autoblift. Tama nga ng sinabi Sir Overdrive. Pero upshift, wow, ang smooth na Depende, baka dahil di ko lang sinasagad. Tika natin. Sarap. Sarap nung pagkakata ko kay 10R. Hulmang-hulma sa tuhod ko, sa legs ko.
Mas nagmi-meet yung elbow ko saka yung knee ko sa pag-yuko. At mas applicable siya ng konti, oh. Ayun, oh. At sabi ni Boss D, dito tayo sa may Petron, try natin yung launch control. Sabi niya yung third gear down din ito, lundag-lundagin ko daw, lakas daw. Oh, ito palang fifth gear eh, oh. Teka nga, sabi ko wala nang torque masyado ang 6 gear ng mga 1,000. Tingnan nga natin dito. Sakto lang. Lakas ng fifth gear eh. Ito 6 gear tayo, di ba? Gusto ko lang na nadi-differentiate na yung power na ito 6 gear. Laki na, no? Kalahati yung napipiga ko. Wala, oh. Hindi ganun kalakas yung torque. Pero wala yun. Bali wala yun, guys. Napakatuli na ito. Wala yung kahit mauna ako kay Z1 sa 6 gear. Pag nag-downshift to, grabe yung torque na ito. Panis na panis tayo dun. Sarap. What the? Grabe yung pogi talaga ng mga ganitong bikes. Aminin ko, mas makintab nga to, Boss Roger. Pero makintab na rin yung bike mo nung last vlog natin. Pero grabe yung kintab na ito, ah. Well, naka-ceramic din kasi to. Saka mas bago, understood. Grabe, parang galing sa showroom tapos pinapagamit sa atin. Ay, pray tayo, ingat. At be thankful sa mga ganitong special na experience. Boss, pogi, ano? Gusto mo mag-picture, sir? Gusto mo mag-picture? Pwede. Minsan lang yan, no? May phone ka ba? Dala? Wala akong sticker eh. Motowell. Search mo lang Motowell. Motowell pa. Quick specs. Ay, naka-Brembo to. Pati yung calipers. Kaya ang ganda ng braking. At, yeah. Ano ba to? Lamok. Meron ulit gamo-gamo. Dual disc brake, Showa. Cruise control sana matesting na natin. LC1R. Remap. Napaka-pogi. Grabe, solid. Kaya pala ako uminto saglit. Gusto ko palang ma-check din. Kasi ayoko nang paling yung camera eh. Animation ulit. Yan, napaka-pogi. May premium Kawasaki logo. Yun yung parang high-end logo nila. Dito tayo banda. Oh my God! Boss, that's a sample kung gaano kalakas yung bike. Ay, first time natin ganun umabol. Lakas? Okay, ingat na tayo. Tapos na yung launch control, lumilipad pa. First time natin kinabahan ulit sa bike. Pero syempre, meron tayong kasamang dasal. Smooth. Smooth na yung upshift. Wow, finally. Nakakatawa naman. Yung first gear na, guys, hindi ko na kaya. I mean, eto na, finally, naka-experience na tayo ng bike na hindi natin kaya yung first gear. Grabe. Siguro baka dahil yung settings natin, traction, and then yung pagpiga natin, masyado natin ginigil. Kasi sanay tayo sa naked bike. Kaya natin isagad yung first gear na ito, for sure. Pero yung isagad na mabilis, katulad ng ginagawa ko sa Z1, hindi ko kaya. So para hindi lang tayo ma-misunderstood, mahina pala eh kasi Motowell, natakot na sa first gear ng 10R. Pagka po binigla ko katulad ng ginagawa ko sa Z1, pero kung unti-unti lang natin, okay naman, kaya natin yung isagad para malaman natin yung top speed. Pero tingnan natin later, ingat tayo kasi ang lakas na talaga, naka-remap eh, hindi na biro. And masaya din ako pagka nakaka-experience tayo ng ganitong bike. Ito talaga yung nilook forward ko. Yung ako naman yung susuko sa bike.
Kasi mas nagiging safe ako pag ganun eh. Wala na akong gustong i-testing, 'di ba? Tapos ando na yung power anytime you need it. Hindi mo na kailangan ng downshift, ng aggressive na buwelo. Sarap. Ayan, ganyan lang naman tayo. Hanggat maaari sunod tayo sa traffic rules dahil mas nakikilala na tayo. Pero pagka may mga pagkakataon na gusto natin enjoy yung bike, lahat naman na nanonood sa atin, mga solid riders, naiintindihan na nila yon. Hindi ko naman na siguro kailangan mag-explain. Sa Facebook po kasi halo-halo, kaya pagka nag-upload tayo ng speeding doon, sure, tag agad LTO, bash agad tayo eh. Ayun na, pakurot natin yung third gear. Ayun, hindi naman na umaangat yung third gear. Pero ang cute, tumutulak talaga yung mga maiiwan leg mo pag tinuloy-tuloy mo yung third gear. Aangat yung third gear pala guys. Teka lang, singit na tayo. Aangat yung third gear. Ito yung misconception dito pag galing kayo sa mga responsive at ticket bikes na matutulin. Nakakala nyo, piniga nyo, walang power. Putek, nasa 8,000 RPM pa lang pala kayo or nasa 6,000 pa lang. Pagpalo ng 8,000, parang ZH2, pumalo yung turbo. Ayun na. Nakita nyo yung nangyari sa atin kanina pagka launch control, first gear, sinagad pa natin. Ganon. So, wag natin susubukan yung ganon. Or kung susubukan natin, alam natin na experienceadong rider na tayo, na hindi tayo magpapanik sa mga ganong sitwasyon at kalmado tayo para masigurado natin ang safety ng mga makakasabay natin sa daan. Siyempre, public road yan. At tayo rin. At yung motor na binablog natin, kahit sarili nating bike. Kung sa beginner nangyari yun kanina, wag naman sana, no? Hindi natin masasabi. Kaya dapat, wag po natin na-underestimate ang mga bike, kahit 400cc pa yan, or, di ba, kahit mga scooter underbone, lalo na wala pa tayong mga masyadong experience. Always pray din. At always respect the bike. At ngayon, sana na-enjoy yung experience natin dito. Mas may kabog yung dibdib ko dito. Well, syempre nasa NLEX tayo. Kabog sa power. My G. Grabe. Sarap. Napaka-smooth. Yung 100, parang 100 na to. Ganun yung feeling pag nakawa ko yung ganitong bike eh. Kaya less pagod, relax. Grabe. Wala man yung torque na sinasabi ko pag pinigaan natin yung 6 gears sa mga gantong super sports bike. Pero tuloy-tuloy na yung pag-usad-usad. Napakabilis. Diba? Ayun o, o-overtake ka lang. Pero after 100 ka na ulit. Lalo na dito sa Viaduct, mas mababa ang speed limit dito dahil may mga sirang parts yung kalsada. At hopefully, maganda yung setup ng camera natin, maliwanag, ano? Nai-enjoy nyo po sana. Sabi ko kay Boss D, hindi ako lalayo. Sulit na to, saglit lang. Pero po, pag ganito kalalakas yung mga bike, ganito ka smooth, umiiksi yung daan, kahit hindi ka magpabilis. Sorry guys, ang daldal ko ba? Sarap, saya. Ayun yung mga siguro talagang gusto nyo dito sa channel, no? Yung emotion, yung feeling of riding the bikes, different bikes na kayo din may imagine nyo paano pag kayo na yun nakatesting at gumagamit or makabili ng ganitong bike, no? Downshift toilet. Ay, sarap. Nanggugulat eh. Iba na nga pala exhaust nito from nung huli natin siyang ginamit na naka ZRT 65mm, kaya napakaingay, tapos napakaganda ng mga putok. Ito, not sure kung kamusta sa vlog, no? Medyo mabait na yung Z1R, pero etong SZ1R, pero maingay pa rin naman para hindi ganun kabitin. Magkano muna tayo, sir.
400cc, downshift ka uli nun. Ibigayin mo na lang dito sa mga 1,000. Grabe. Galit yung Autoblit na ito. Saan kaya may Petro? Next na pag-asa ko na ito, ano eh, Lakeshore na to. Lakeshore guys, let's go. Ang bitin eh. Testingin nga natin lahat ng pwede natin testingin. Like, first gear, wag na. Second gear, testing natin. Pagka wala masyadong sasakyan. Swerving, mas madali. Parang napaka, hindi ganun kadikit sa sahig na parang, siguro, isa rin factor doon guys, yung profile ng gulong eh. Kaya yung mga paglipat natin sa lane, pagkurba natin sa daan, nagpa-factor kung gaano kahirap i-maneuver yung bike. Ito ang grabe. Para kami sariling riles na linya, hindi ko masabi. Hindi ka papahirapan lumipat ng lane. Sakit na bayagan tayo konti. Second gear, pitik-pitikin natin. May torque na to, 6,000 na tayo. Oh my god. Uy, ba't kaya gano'n nagwawabol pag umangat yung unahan? Kaya C1 di naman, siguro di lang tayo sanay pa pagka-touch nung gulong sa sahig, gumagano na agad siya. Sa Z1R natin, kahit umangat ng mataas, pagbaba sa sahig, di naman tayo tinatakot ng gano'n. Siguro dahil talaga powerful na yung bike Z1 kasi, yes, may torque yan sa umpisa, pero pag nakuha niya yung torque niya, stable na siya. Eto, may torque, napapalo, tapos tuloy-tuloy na, napakalakas na, nakakatakot na talaga. But at the same time, again, napakasaya na may ganung power na nagkakaroon ng thrill. At doon masusubok yung discipline ng isang rider, diba? Doon masusubok ang pagiging safety at yung control mo sa sarili mo, yung temptation mo. Masasabi ko, mas safe pa ako dito kaysa sa ZX6R. Kasi sa ZX6R, na-vlog ko na yun, sabi ko, hinihintay ko yung power. Merong power sa 6R pero hinihintay ko. Ito instant, andun agad. Grabe. Solid. Yung 5th gear nito, mas malakas sa torque ni Z1 sa 6th gear. Pero yung 6th gear nito, yun, medyo alata na ng mga 6th gear nila. Kaya wag tayo mag-rely sa overtake sa 6th gear pag kailangan nyo maka-overtake agad. Na baka ma-misconception ng iba na porket malakas yung motor, pipigain nyo na lang ng pipigain. Yes, pwede naman, pero not all the time. Grabe naman 5th gear yan, napapaangat-angat yung ulo ko. Ang lakas ng tulak nung Autoblip. Kasama kasi nun yung apoy sa likod ng pogi, tignan eh. Grabe, sarap. Nag-clutch na tayo. Wala tayo sa tamang RPM eh. Pero alam ko papasok to 4,000 eh. Ang lambot na ng quick shifter ah. Bossing, ang lambot na ng quick shifter ni 10R. At kung nalilimiter ko si 10R dahil sa nangyari kanina, mukhang hindi na natin ito ililimiter. Dahil talagang, ba't kaya Ba't kaya ganun? Paturo nga tayo kay MM Paturo nga tayo paano maging safe sa ganong situation na nag-enjoy ka sa bike. Nag-take off ka, naka full throttle ka, tapos pag shift mo ng gears, umangat yung bike. Grabe, kasi nasiwan ko hindi naman ganun eh. Pag umangat yung bike ko, mag-wobble, hindi nakakatakot. Yung wobble na ito pagbaba ng bike, kahit mababa lang yung inangat ng motor, nakakatakot.
sumisigaw yung autoblip, parang busina. Parang napakasmooth ng upshift. Yung tumutulak na autoblip, pwede naman daw tagalin ulian ni Sir Overdrive. Uy, may bikers. Oh, sports din. Ano to? CBR. CBR 650R. Yun dapat yung bibili bike ni Kuya Ever. Pero as of now, magkausap kami. Magni-Ninja 1000 SX na siya. Well, yun nga eh. Galing ka na ng 1000 eh. Ba't ka pababa ng 650? Hindi naman na siya mag-long ride. Talagang pang ano lang, occasional ride lang. Kaya okay na mag 1000 pa rin siya ulit. Siya po yung naka Z1000R na pinaperan tayo dati nung wala pa tayo big bike. Napaka-supportive po ni Kuya Ever. Maraming salamat. Quick shoutout na rin kay Boss Carbs at kay Boss J, naka ZH2. At ito, si Boss Dos J na may-ari ng 10R. Ito po mga bike na to ay hindi natin hinihiram. Hindi po tayo basta-basta lang hihiram. Tayo po ay inoperan at minsan tayo pa po ang tumatanggi. At pag pinahiram po tayo, hindi lang pag-iingat, pati dasal sinasama natin dahil grabe, yung presyo ng bike na to, milyon. Tapos tayo, simpleng mamamayan pa lang naman tayo ngayon. Bomba nga tayo sa dito. Sarap. Gugulat si Boss Lee. Tayo na, dinaretso na ng Lakeshore. Nabida na ka. Yes, boss. Ang layo-layo ng Lakeshore. Nakakatamad mag-Lakeshore. Pero dahil at ang smooth at ang powerful ng bike, hindi na natin ininday, hindi na natin namalayan yan, or hindi na natin pinapansin. Sobrang nakaka-enjoy kahit di tayo magmabilis. Binawian ko kayo sa daldal para di tayo masyado mag-overspeeding. At para mas mag-focus kayo sa feeling na maging good influence din ako na kahit mabilis tayo magpatakbo, kahit na-enjoy natin yung bike, kahit na pinipili na natin maging good influence sa mga makakapanood nito, lalong-lalo na sa mga bata. Saka saktong-sakto pag sa Lakeshore ko ito din nila, mapapagasan natin ng Petron Place yung gusto ni Boss Dos J na kinakarga dito. Tapos mamaya, laro-laruin natin yung autoblip quick shift para naman magkabuhay, hindi yung puro daldal ko lang. Haba ng mga vlog natin sa ganitong impression ride kasi buhay na buhay, may laman yung bawat siya sabihin. Ayun, isa sa mga safety tips na ma-share ko sa inyo at makikita nyo sa atin, hindi lang tayo sanay mag-emergency brake, hindi lang tayo sanay mag-full stop pag kailangan, sanay din tayo mag-accelerate pag may biglang kakabig, kasi brake won't always save you. You need all the things para maging safe: prayers, skills, experience, swerve, at acceleration, at vision sa likod. At pinaka the best advice na lagi ko sasabihin, assume, always assume what would the driver do. Kahit nakasignal siya dyan, pwede bumalik siya agad sa lane niya. Sample lang ko kayo. O, di ba? Kung mabagal yung bike natin, kung nakasasakyan tayo, hindi na natin papasukin yun. We will wait for the truck na makabalik dun sa lane niya. Pero dahil mabilis yung bike natin, yan ang advantage yung mga big bikes, nakalusot tayo agad. Tagal din kasi yun bago siya makapag-merge sa daan. Hindi kasi pwede sa mga sasakyan na mag-merge basta-basta ng mabilis sa lane. Pero sa mga ganitong bike, easy, smooth, and safe. Kaya ginawa yung mga power nito para ma-handle din yung power ng mga gagamit to the safety state. Hindi yung puro power lang, hindi puro lakas lang. Ngayon, nandito na tayo sa saan na tayo? Sa Lakeshore na tayo. Papagasan na natin to. Sarap. Front brake na ito, di natin tetesting yan. Rear brake, hindi ko maalala ka ng feeling. Front brake, napakalakas, Brembo. Isang torque feeling.
Ah, wala na. Oh my god, ayun na, meron na. Rear brake, kumusta? Wala naman sasakyan sa likod. Pahintuin tayo. Smooth, lakas. Pinakamalakas na rear brake na experience ko last time, F900 BMW. Brembo din kasi yung likod. Okay, clutch na tayo. Pag wala sa tamang RPM, huwag gagamitin ng auto flip at quick shift. Uy, may mga bikes ang papogi. Ducati. Check na natin. Pogi ah. Bakit daw kami naka-10R tas kumain yung jacket? Balaklava muna tayo. Baka may makakilala sa atin dito. 21 minutes. Grabe. Huminto pa tayo ng partida. Brother. Oo. Yung bago, yung latest, anniversary. Ay, may isa ng latest. Ewan ko lang kung available na. Di pa available yung 26. Yung bago na yung muka, hindi pa. Pero ito yung anniversary. 1.30. Ito ba yung bago? Ah, ito yung bago. Ay, ayan. TFT display na. Motowell nga pala. Motowell. Motowell po, tangin na pinapanood yun eh. Uy, nakakatawa naman. Sayang wala ako sticker. Ano ka? Z1. C1000? Oo. Ano yung C1000? Ah, nandun, nasa bahay. Nakablog ako. Okay lang? Ano name mo? Jello. Shoutout, Boss Jello. C1000, ano ka? Ah, nandun pa. Ito bago mo yan. Pinagamit lang nung tropa. Kami na lang tropa. Takin na, ako na nga tumatanggi. Ang mahal-mahal ng motor, pinapadala eh, no? Sa kapauwi niyan? Angeles. Angeles, okay. Lapit na. Babalik na ako sa Plaridel. Saan ka ba? Plaridel. Bulacan ka din? Oo, Bulacan. Lang ako eh. Pulilan? Oo, lapit lang pala. Pwede kayo QR payment? Offline. Offline. 300. Blaze. So, picture tayo? Picture tayo? Lumipat na ako sa Facebook ngayon eh. Yung galing sa YouTube, pinapay-click ko. Nililipat ko sa Facebook ko na lang kailangan info. Mahaba yung mga nasa YouTube eh. May clean na lang. 300 pinagas natin. 4.5 liters. Red green pa, parang Pasko. Nakita mo na to, hindi pa? Ay, ikaw yung nung gabi. Ikaw pa. Yes, tog. Sabi ko si Motowell yata, daw sila kasi 1,000. Tapos Bulacan. Yun no? Oo, galing kami ng ano. Oo, nung gabi yun, galing kami kay Boss yang sa B. Ito si 1,000 no? Yan. Ito pala sa Sabi ko naman, nakita na naman kako ko. Galing ha, pinagtatagpo tayo boss ha. Kita tayo sa mga tambay. Add mo ko dun sa may Motowell na brown yung profile. Ito, makita mo na sa vlog sa YouTube to. Next week siguro. Ingat, Boss Jello. Videoan na rin kita. Alright, nakakilala pa sa atin, no? Solid. Sarap, let's go. Menar, di pa tayo kalsada dyan. Ayun. Uy, lakas ng hangin. Laking tulong talaga na itong double bubble na to, boss. Tinaas ko yung kamay ko para ayusin yung helmet. Biglang, para ako nagpanatang makabayan. Tinangay hanggang likod eh. Ang lakas ng hangin, pero pag ganito yung bike, sarap. Hindi ganon kabugbog sa akin. Ang pogi ng 10R. Grabe. Sarap gamitin. Ang pogi ng mga big bikes. Solid. Grabe. Ito, U-turn din tayo agad after. Tutuwa si Boss Roji, nakukuha daw natin agad lagi yung neutral. Okay, quick ikot sa bike. Napaka-importante. Check yung mga bolts. Baka may lumuwag. Mainit to, ingat. Ito, carbon naman yan. Saka titanium. Malamig agad yan. Okay, safe mga bolts. Disc brake, okay. Ito, pedal, slider, spool. Uy! Maluwag ba talaga to? Okay, mga maluwag talaga. Tapos, brake. Teka. Okay, brake. Suspension. Gulong. Spool, umikot talaga. Maikpit lang. Okay, di naman natin naikot yung. Ayan, okay naman. Disc brake. Okay, dito sa kabila. Okay. Ayan, importante yan guys. Sa mga ganyang bike, hindi natin masabi. Kung kaya nyo, check nyo. Kadena. Okay din. Fuel consumption nito, sabihin natin, 10 kmpl, pababa, 9, ganun. Z1 natin, 15, 14, ganun. 12 din. Ito baka nagsa 7 pa to. Uy, 51 pa rin yung balance.
Gilid tayo. Baka di pa naloloadan ni Bossing. Napaka-poging ZX-10R. Napaka-angas, napakalakas. Pagka narinig mo yung bike na yan, pag nag-umpisa ka pa lang sa motor at big bike. Ay! Sir! Sir 10R! Grabe ka, sir. Respetado eh. Nung first time ko makagamit ng 1000cc Z1000R ni Kuya Ever dito yun. Gulat nga siya, nababaking ko agad eh. From NK400. Sarap. Hindi natin nilin kasi kulang tayo ng speed. Alright. Uy, naputol agad yung daan. Para hindi kayo masyado mapagod sa traffic, grip nyo lang yung tangke para hindi nakatukod yung kamay nyo sa handlebars. Pero pag may angkas kayo dito, na usually wala naman dahil sports to, pero pag meron, eh yun nga lang, medyo masakit talaga sa braso. Matutukod nyo talaga kasi yung angkas nyo. Minsan hindi rin maiwasan na ibigay sa inyo yung weight nila. Nasubukan si 10R sa traffic Pero kailangan tupirin yung mirrors para magkasya. Tulad yan, no? Masyado na masikip. Tupirin nga natin pagluwag ng konti. Kung nakatupi yung mirrors, pasok sana tayo. Eto, di ko agad natutunan itong mga ganitong, what the fudge, at tigas. Gumagalaw yung buong bike. Isa na lang. Medyo kapantay kasi ng ibang cars eh. Yun. Let's go. Nipis na 10R pasok kung pasok. Safety tips pagdating sa traffic. Una, tupi yung mirrors. Dahan-dahan lang. Always anticipate the flow, kabisaduhin, at maging aware sa mga brake lights. Laging advanced braking para kung pasok. Overtake with momentum para hindi sobra speed. Para smooth lang yung paglusot-lusot natin. Hindi tayo nakakagulat ng mga ino-overtake natin sa lane filtering natin. Tapos bomba-bomba tayo. Pagka di tayo pansin, para marinig tayo. Yung aksidente, may nakita ko emblem ng Toyota Ayun, yung dalawa. Ingat po. Ay. May mga sasakyan, di tayo pagbibigyan. So, ingat tayo. Hindi ko pwedeng singitan sa kanan kasi mabilis yung approach niya agad paglabas ng lane Baka ako biglang kumanan din. Ito, hindi na to. Kung kaya nyo agad na use turn signals, no? Pero feeling ko mas kailangan yung kamay nyo both sa clutch at sa handlebars. Kasi yung signal light or advance warning lang yan na maglilipat tayo lane. Pero sa bike, common sense bilang rider at driver na rin ng kotse, no? Kung smooth naman tayo makakalipat ng lane at mas mabilis pa yung paglipat ng lane natin sa motor, kahit di naman tayo mag-signal. Pero hanggat nari, mag-signal pa rin tayo. Pero for common sense, mas safe pa ang wag nang mag-signal pag nakamotor. Pero sa sasakyan, always use your signal light. Sa motor kasi lulusot na lang po yan, dahan-dahan, smooth lang naman. Tapos pag luwag nito, walang tayong traffic, babalik na natin yung mirrors natin. So yan, sa mga first time magbi-big bike, mag-expressway, huwag po tayong papanik, always stay calm, advanced thinking, assume, watch the brake lights, and overtake with momentum only. And pray always sa mga ride. Uy, traffic ulit. Sarap, grabe. Okay, balik na natin mirrors. Antigas. Grabe. Cruise control nga tayo.
Ay, naka-cruise control na tayo. Nice. Okay, mabubuksan na natin yung mirrors. At tigas. Ayan, okay na. Uy, not to cancel. Napindot yata yung brake. Ayan, naka-cruise control. Sarap. First time sa 10R. Pero wag dito sa overtaking lane. Kailangan daw 80 kph yung takbo bago ko makapag-cruise control dito kay 10R. Okay. Record ba tayo? Sarap, relax. Pagka expressway lang, di naman basta-basta sasakit likod nyo dito sa 10R. Tumutulak yung auto flip. Busina ang bomba. Bomba ang busina. yung tinanong ko na yung iba ba't di nagsasoli ng gas pag nag-autoblip, parang pwede din sa 10R or onting soli lang, onting off kasi pasok sa kasmot sa GSX parang kailangan ni soli talaga, dito parang kahit hindi. Same pa rin ba ng tunog nung na-enjoy nyo itong panoorin nung unang vlog natin dito sa channel? Kahit iba na exhaust? Comment down below kung na-enjoy nyo pa rin po yung upshift and quickshift. Yung kumakantang happy birthday na up and down. Ten, 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 ten. Kailangan naka-off. Kailangan pa rin naka-off yung throttle niya pagka mag-autoblip kayo. Hindi papasok pala. Dami nga po pala, boss, pagka sinagad yung first gear. Teka, 153 pa lang. Medyo natakot yung mga kotse doon sarap. Good to know na after ma-remount ni 10R, hindi na tayo naaalangan na gamitin siya at slow speed sa mga ganitong hindi expressway na daan. At first gear, second gear lang, smooth na. Hindi na siya jerky. Hindi na siya yung parang gusto niya lagi mabilis. Nandun pa rin, pero konti na lang. Sayang lang po, no? Traffic yung naging LX ride natin. Diba, sa susunod po ulit para may nilalook forward pa tayo. Ano po kaya ang litro ang next natin masusubukan dito sa channel? Ay, grabe, NK 400 lang pangarap mo dati. Ngayon, no? Mga ginagamit mong bike. Grabe na. Bomba daw.